pag mahal mo ang Diyos, hindi maaaring hindi mo mahal ng bayan. Righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. Mabuhay tayo sa katotohanan, sa katarungan, sa katwiran. 25 taon ng pagmumulat sa katotohanan. 25 taon ng pakikibaka sa katarungan. 25 taon ng pagpapalaganap ng katwiran. Ito ang Diyos at Bayan. Good evening, Alex. Magandang gabi sa iyo, Kata. Magandang gabi din po sa inyong lahat. Samahan nyo kami ngayong gabi sa aming 25th anniversary special episode. Happy anniversary, Kata. At happy anniversary, Alex. Tama ka dyan. Espesyal ang episode na ito dahil makakasama natin ang nagsimula ng Diyos at Bayan noong 1998. Walang iba kundi ang Presidente at Spiritual Director ng Jesus is Lord Church Worldwide o JIL at si Back Party List Representative Brother Eddie Villanueva. And of course, makakakwentuhan natin si Brother Eddie tungkol sa mga mainit na issue ng bansa at maging ng buong mundo. Alam niyo naman si Brother Eddie, partner, siguradong no holds barred ang ating magiging diskusyon ngayon. Totoo yan, pare ko. Aalamin natin sa kanya ang kalagayan ng katotohanan, katarungan at katuwiran sa ating lipunan at pamahalaan. Kaabang-abang ito. Kaya't samahan niyo po kami dito lang sa programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran, 25 taon na! Diyos at Bayan! The Bible being the Word of God is the only way to know the living God, the principles of God, the prescriptions of God, and the guidance of God, how our people will live with abundant prosperity and victory in this troubled world. Nagbabalik ang 25th anniversary special episode ng Diyos at Bayan. At dahil makasaysayang silver anniversary natin ang episode na ito, makakasama natin ang nagpasimula ng Diyos at Bayan noong 1998. Naku, tama ka diyan, Alex. Kapag naririnig natin ang mga katagang Diyos at Bayan, siguradong siya ang unang-unang personalidad na naiisip natin. Noon pa man, ang buhay niya ay umiikot na sa paglilingkod sa Diyos at sa bayan. Dati siyang aktivistang atheist at communist pa. Ngunit nagbago ang buhay niya nang tinawag siya ng Diyos upang itatag ang Jesus is Lord Fellowship o JIL mula sa 15 estudyante. At ngayon, ang JIL ay kilala na bilang JIL Worldwide na may chapters sa 70 bansa sa buong mundo. Siya rin ang kasalukuyang representante ng Citizens Battle Against Corruption o si Back Party List sa Kongreso. At chairman din siya ng Congressional Committee on Sustainable Development Goals. Walang iba kundi si Congressman Brother Eddie Villanueva. Magandang gabi po, Brother Eddie, at happy 25th anniversary po sa inyong programang Diyos at Bayan. Salamat, Brother Alex, Sister Kata. Happy anniversary, Brother Eddie. Happy anniversary. Happy, victorious, triumphant, blessed, silver anniversary sa inyong dalawa at sa lahat ng mga alam kong nagmamahal sa Diyos at sa bayan. Ayan, Brother Eddie, dahil po special 25th anniversary episode ang gagawin po natin ngayon, ay pag-uusapan po natin ang tatlong tema na since 1998 ay motto na po natin dito sa Diyos at Bayan. Nandiyan na ang katotohanan, katarungan, at katuwiran. Sa bawat tema ay may ilang mga napapanahong katanungan kami ni Alex po para po sa inyo, Brother Eddie. Ready na po ba kayo sa aming mga katanungan, Brother? Ready si Lord eh. Let God be God. At salamat sa inyong dalawa sapagkat ang inyong precious life ay talagang unwavering pagdating sa pagmamahal niyo sa Diyos at sa ating bayan. Nasusundan po namin kasi kayo, Brother Eddie. You set the example for us to follow. By the grace of God, Amen. talagang wala tayong dapat purihin kundi ang ating
the author and finisher of our faith, our Lord Jesus Christ. Unahin na nga po nating tatalakayin ang tema ng katotohanan. Brother Eddie, isang prevailing observation sa lipunan natin ngayon ay nabubuhay na raw tayo sa isang post-truth world. Ibig sabihin nito, ang facts at objective truth o reality ay madali na ngayong maisabi. Mas makapangyarihan na daw kasi ngayon ang emotion, feelings at personal belief sa paghubog ng public opinion. Brother Eddie, ang tanong po namin sa inyo ay tama bang ang katotohanan ay ibase ng lipunan doon lamang sa kanilang nararamdaman, yung emotions nila o yung feelings nila? Kasi sabi po ng iba, respect my personal belief and opinion. Respect my truth. Dahil may kanya-kanya daw tayong bersyon ng katotohanan. Ano pong masasabi ninyo dito, Brother Eddie? Well, unang-una, hindi pwedeng maging basihan ng katotohanan ang emosyon ng tao, ang feelings, at lalo na sa panahon ngayon ay talamak ang fake news, ano? Talamak ang iba-ibang kaparaanan ng kaaway ng Diyos na ihasik ang mga kasinungalingan na siyang kumukontrol sa buhay ng napakaraming tao. Kaya napakaraming tao miserable ang buhay. Mula sa individual life, family life, community life, and national life ng bansa. Kaya napakahalaga ang katotohanan ang maghari. At naalala ko ang sabi ni Lord Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamagitan ko. John 14 verse 6. And if may sinabi pa siya doon sa John chapter 8, verse 31, verse 32, if you continue in my word, indeed you are my disciples, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Yung the truth shall set you free, kailangan marinig yun at malaman ng buong, hindi lang sambayan ng Pilipino, yung buong sangkatauhan. Yung katotohanan kasi, ang tanging pag-asa ng lahi ng tao ay makaranas ng tunay na kalayaan. Kalayaan sa kamangmangan, kalayaan sa kahirapan at dusa ng buhay, kalayaan sa inhustisya, kalayaan sa lahat ng gawa. Alam natin lahat, yung gawa ng dyablo sa sanlibutan. Sapagkat ang dyablo ang Diyos ng sanlibutan, at sabi ng John 10:10, the thief, referring to Satan, cometh not but to steal the blessings of God, to kill and to destroy. Pero sabi ni Lord Jesus then, I came to give life and have it more abundantly. We can only experience abundant life, abundant prosperity as envisioned by our God if we live by the power of the truth coming from God. So, hindi po pwede na yung filosofya na emotions, feelings, yan ang ginagamit ng dyablo para wasakin ang pamilya, ang buhay ng tao, ang lipunan. Pero Brother Eddie, based on what you just said, tama ba na ang katotohanan ay malalaman lamang ng isang taong nananampalataya o nasabi nga po ninyo, disipulo ni Jesus? If you are my disciples, then you will know the truth. So yun lamang po ba yung mga kumikilala sa Panginoon ang makakaalam ng katotohanan? Yung absolute truth, speaking of absolute truth, talagang sa Diyos lang nanggagaling yun. Maraming mga libro tayong makikita tungkol sa different disciplines of human endeavors. Nandyan sa medisina, nandyan sa economics, finance, sa agrikultura, yung mga siyensya, yung mga advanced technology sa iba-ibang discipline of human life. Marami tayong matututuhan dyan kasi ako, I believe, katulad ng medical science, regalo ng Diyos ang medical science sa lahi ng tao. Kay believer ka, kay hindi, gusto ng Diyos, gumaling ka. Kasi yun ang nature ng Diyos Yung ayaw niya, ang mga nilalang niya, alam naman, obra maestra nilalang ng Diyos ang tao, obra maestra. Ayaw niya, ang tao ay may sakit, may karamdaman, nabubuhay sa abject poverty, grinding poverty, nasa kumunoy ng dusa, hirap, at kadiliman,
Kaya yung katotohanan ang talagang magbibigay ng guidance. At hindi natin malalaman ang absolute truth kung wala ang tunay na Diyos. At ang tungkol naman sa Diyos, alam natin lahat, imposibleng makilala natin ang Diyos kung wala naman ang Holy Bible, no? Kaya napakahalaga na ang Christian faith ay maipakalat natin sa buong mundo with love and wisdom as admonished by the Lord sa Great Commission. Amen. Hindi ba pare, no? Isa pa rin dun sa nakikita nating banta sa katotohanan. Ngayon po yung mabilis na paglaganap or development sa larangan ng AI, yung artificial intelligence. Madali po kasing maabuso ang kapangyarihan ng iba't ibang advanced AI technologies. Pwede rin po itong magamit sa pagpalaganap ng fake news, sa pamimeka ng pictures, mga videos, para po makapanirang puri, at sa pag-iimbento ng mga writings, ng mga research, at mga historical accounts. Di ba? Tama ka dyan, Kata. Kasi mismo ang bilyonaryong si Elon Musk, siya mismo ay nagbabalang kapag hindi na-regulate ang mga AI, ay pwede itong makapansala sa lipunan. Katulad na lang ng mga ginagawang drone, meron na sila ngayong pwede na siyang mag-decide kung sino ang gusto niyang i-target. Or pwede siyang magpalit ng isip. No? So, hindi ito nakakilala ng bata, ng matanda. So, bibigyan mo ng kalayaan yung isang drone para pumili kung sino ang pwede niyang patayin. Talagang grabe na ang mangyayari. So, pag nabuksan na ito, parang mahirap na itong ilimit. Limitless ang possibilities kapag yung decision-making natin, ibinigay na natin sa machine. So, panoorin natin ngayon itong warning ni Elon Musk. So all of a sudden AI is everywhere. People who weren't quite sure what it was are playing with it on their phones. Is that good or bad? Yeah, so I've been thinking about AI for a long time, since I was in college, really. It was one of the things that, the sort of 4 or 5 things I thought would really affect the future dramatically. It is fundamentally profound in that the smartest creatures, as far as we know, on this earth are humans, is our defining characteristic. Yes. We're obviously weaker than, say, chimpanzees and less agile, but we are smarter. So now what happens when something vastly smarter than the smartest person comes along in silicon form? It's very difficult to predict what will happen in that circumstance. It's called the singularity. It's, it's a singularity like a black hole, because Yes. you don't know what happens after that. It's hard to predict. So I think we should be cautious with AI, and I think there should be some government oversight, because it affects it's a danger to the public. And so when you have things that are a danger to the public, like let's say, so food and drugs. That's why we have the Food and Drug Administration, Right. and the Federal Aviation Administration, the FCC. We have these agencies to oversee things that affect the public, where there could be public harm, and you don't want companies cutting corners on safety, and then having people suffer as a result. So that's why I've actually for a long time been a strong advocate of AI regulation. So si Elon Musk pala, wala siyang magagawa sa AI, ano? Sabi lang niya kailangan may regulation, merong body na magko-control or magsasabi kung ano yung pwede at kung ano yung hindi pwedeng gawin nitong AI. Pero pare ko, nasabi na rin niya na mas matalino pa ito kaysa sa tao. Mas magiging smarte pa kaysa sa tao. So medyo may danger talaga kung hanggang anong level ng katalinuhan meron ito. Bagamat supposed to be artificial intelligence, hindi niya sariling karunungan ang meron siya, kundi kung ano yung binigay noong gumawa sa kanya. Pero mukhang dahil sa dami na nagbibigay ng karunungan sa kanya, ay baka maging magulo ang kanyang pag-iisip o sumobra-sobra sa kung ano ang tamang pamumuhay, kung ano ang tama. 'Di ba? Ang lumabas dito sa AI na ito, huwag tayong magulat kung mamayang konti ang presidente na ng most powerful nation in the world ay AI pala.
Hindi malayo. Hindi malayo. Kasi Oo. parang pag kinloan mo yan, ang isip niya, computerized, pero wala siyang moral accountability. Hindi ba? So, ang problema dyan, meron tayong isang parang tao, napakatalino dahil ang input lahat, tao rin ang gumawa, pero pwede mag-short circuit yan eh. Di ba? Sabi mo nga, kasi makina yan eh. Yes. So, paano yan kung lahat ng gawin niya ay kumbaga parang yung Y2K na talagang ang damage sa buong mundo ay instant. So parang runaway yan. Kaya yung regulation, paano ngayon gagawin yung regulation? Yeah. Parang napanood mo ba nung lumalabas nagkakalat ngayon na may babae na napakaganda, mukhang pang Miss Universe. Pero AI pala. Ang akala ko talaga kung gagawa ng robot ang mga tao, ay mukhang robot. Hello there, what is your name? Ganun, ano? Pero hindi. Mukhang tao talaga. At kung magsalita ay parang tao. Nakakatakot. Parang maraming maloloko. Ha? Maraming taong maloloko. Baka may magpakasal doon. Hindi ko alam. Problema nila yun. Kung hindi nila inimbestigang mabuti. Pero hindi lang yun. Yun nga, sabi ko sa'yo, baka mamaya siya yung manalong Miss Universe. O Siya maging presidente. manalong presidente. Oo, kasi mukhang tao talaga. Parang naalala ko yung mga kasi nasa futuristic na tayo, yung pelikula ni Arnold Schwarzenegger, yung The Terminator, baka nandito nagkatotoo na. So, Brother Eddie, what do you make of this? Sa palagay ninyo? Hindi lang yun. Di ba nabanggit yung sinasabi ni Katakangina na merong kinrate na babae pang Miss Universe. Ano? Talagang tingin mo taong-tao. Yung pala, hindi tao. Created ng AI. Walang kaluluwa yun. May nabasa ko sa isa sa mga tungkol sa dangers ng AI, pwedeng mag-produce yan ng 1 million people eh. 1 million people with super intelligence, they can practically control the entire world. Yes. The destiny of every nation. Pati ang mga democratic elections na yan, napakadaling i-twist yan. Ngayon pala, twisted na nga mga election ngayon sa buong mundo, no? Eh, how much more kapag lumaganap na yung AI na yan, na kaya ako'y sumasaludo kay Mr. Elon Musk na pagkakaalam ko, isa siya sa mga initial, ayon sa mga nagbalita sa akin, isa sa mga financier ng unang ng AI technology, no? Pero nagising siya na very, very dangerous. Kailangan ang talagang special body ng government to regulate. Kasi pag hindi na-regulate, ang super intelligence na wala namang kaluluwa yan, walang fear of God yan, walang moral values yan, eh talagang patungo sa total horrible destruction of the entire earth. Kaya talaga yung regulation. Tsaka nabasa ko nakita ko sa balita eh. Mismo ang World Economic Forum, alam natin ang World Economic Forum may binubuo ng most influential persons in the entire world. At ang kanilang strong suggestion even i-revise ang Holy Bible ng AI, through AI. Isipin mo, talagang, merong magagandang benefits ang AI, no? Pag nagamit yan sa exploration ng paglaban sa mga sakit, halimbawa, yung improvement ng medical science, dahil super intelligent sila, na sa mga different aspects ng human endeavors, may mga benefits sigurado, no? Pero ang danger nga, pag walang regulation, ultimong Holy Bible i-revise alam naman natin, ang Holy Bible ay totoong aklat ng Diyos. The Bible is the Word of God. Dahil alam natin na ang Bible ay naisulat ng 40 writers, more or less 40 writers, different times within the span of 1,500 years, pero wala tayong makitang major contradiction. Dahil ang sumulat, directed ng Holy Spirit, Diyos mismo ang sumulat Inspired and anointed, yung more or less 40 writers. Magpasulat ka sa hindi 40 writers, 4 na writer lang, 4 writers lang. Sa buhay ng isang tao halimbawa,
o sa isang subject matter, lalo na sa buhay ng isang tao. Huwag na yung 1,500 years. 1 year lang. Pagkatapos na isubmit sa iyo ang resulta ng 4 na sumula, na iba-ibang kanilang aklat na sinula, makikita agad natin ang major contradictions. Itong Holy Bible, talagang perfect in a way. Dahil this is the Word of God. Sabi nga ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So kitang-kita natin na hiningahan ng Diyos itong Holy Bible. Kaya ang mga sumulat dito ay inspired and anointed ng Holy Spirit of the living God and designed for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness. Ang righteousness kasi napakahalaga sa buhay ng tao. Ito ang magbibigay ng tunay na orderliness sa bawat lipunan ng bawat bansa sa buong mundo. I-revise daw, no? Sabi nga sa 2 Peter chapter 1 verse 20-21 ng NIV, above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Sa ibang translation, as they were anointed or inspired by the Holy Spirit. Kaya hindi po pwedeng i-revise ng AI ang Holy Bible. Nobody has the right to revise, to rewrite the Holy Book of God. Only God Himself through the Holy Spirit. Kaya hindi po pwedeng babuyin ng anumang technology ang tungkol sa Diyos. Dito, lalaban ng patayan ng Diyos at bayan. Hindi ba? Brother Alex, Sister Kata. Kung kinakailangan mag-revolution sa Pilipinas, mag-revolution. Kapag nakataya na ang dignity, honor, and grand plan of God for the ages sa ating bansa. Speaking of the importance and validity of the Word of God, ako na-shock ako eh. Isa sa mga hearings namin sa Kongreso, may Kristiyano pang nagsalita. Huwag na natin isasali ang Bible dito. Kasi dito sa uusap tungkol sa ganitong batas, hindi naman kailangan ang Bible sinisingit pa rito kasi para sa mga maka-Diyos lang yan eh. Isipin mo yun. Samantalang ang preamble ng Philippine Constitution, in-acknowledge ng sambayan ng Pilipino ang existence of the Almighty God, imploring the aid of the Almighty God. Sabi ng mga nag-craft ng Philippine Constitution. Tapos babaliwalain mo yung Word of God, yung Word ng Almighty God, na sabi ng preamble natin sa Constitution, imploring the aid of the Almighty God. Hindi mo makikilala ang Almighty God pag walang Bible. The Bible being the Word of God is the only way to know the living God, the principles of God, the prescriptions of God, and the guidance of God, how our people will live with abundant prosperity and victory in this troubled world. Aalisin mo pa yung Word of God. Kaya hindi ko maintindihan eh. Bagay sa huling araw. Naalala ko sa huling araw yung 2 Timothy chapter 3. Ang sabi rin sa 2 Timothy chapter 3. Anong sabi rin? Verses 1 to 5. But mark this, there will be terrible times in the last days. Terrible times. Bakit terrible times? People will be lovers of themselves. Lovers of money. Boastful, proud, abusive, disobedient to their parents. Ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. Ano sabi ng Diyos? Have nothing to do with such people. Have nothing to do with such people. Kaya alam natin nangyayari ngayon ito eh.
Kaya importante, yung body of Christ, yung tinatawag na the genuine church of the living God, dapat bumangon, mag-arise, at pangunahan ang no-nonsense nation-building program sa bawat bansa. Kasi the church is the salt and the light. Ang sabi nga ni Prophet Bilhamon nung dumalaw sa Pilipinas many years ago, the church determines the destiny of every nation. If the church is weak, the nation is weak. If the church is immoral, the nation is immoral. If the church is bankrupt, the nation is bankrupt. Because the church determines the destiny of every nation, being the salt and the light. Kaya yung mga kumukontra sa Word of God, yan ay, una, nasusumpa yan. Pangalawa, yan ang responsible people kaya naghihirap at nagdurusa ang milyong-milyong Pilipino sa ating bansa. Binabaliwa nila ang diagnosis at ang prescription ng Diyos sa bawat bansa sa kalagayan ng tao. Parang doktor yan eh. Para magamot yung sakit mo, kailangan ng tamang diagnosis ng tamang doktor, di ba? Eh, ang tunay na tamang doktor, alam natin lahat, yung creator natin. And revealed yan sa Holy Bible. Ngayon, yung AI, may danger na i-revise ang Bible. Yung mga taong pilosopo, ang isip, eh talagang all out sila. Kaya purihin ng Panginoon at may mga brother Alex and sister Kata naninindigan hanggang sa huli ang perfect will ng Diyos ang mangyari sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Amen. Amen. Mahaba pa po ang ating programa at marami pa po tayong tatalakayin. Sa ating pong pagbabalik ay pag-uusapan naman natin ang importansya o kahalagahan ng katarungan sa pag-unlad ng ating bayan. At syempre kasama pa rin natin si Back Party List Representative Bishop Brother Eddie Villanueva dito lamang sa programang Diyos at Bayan. 25 years na. Huwag po kayong alis, magbabalik po kami. Lahat ng bansa na nagkaroon ng revolution in history, ang pinakaugat niyan, injustices. Magbabalik po ang 25th Anniversary Special episode ng Diyos at Bayan. At kasama pa rin natin siyempre sa Silver Anniversary episode natin ang nagpasimula ng Diyos at Bayan noong 1998. Wala pong iba kundi si Bishop Brother Eddie Villanueva. Praise the Lord. Thank you, Sister Kata, Brother Alex. Brother Eddie, kanina pinag-usapan natin ang tema ng katotohanan na isa nga sa motto ng programa nating Diyos at Bayan. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang isa pang bahagi ng ating motto, ang katarungan. Brother Eddie, ano ba ang kahalagahan na ang isang bansa ay may maayos at mapagkakatiwalaang justice system? Well, alam mo yung katarungan sa aking pagiging student of history, lahat ng bansa na nagkaroon ng revolution, bloody revolution in history, ang pinakaugat niyan, injustices. Kawalan ng katarungan. Kapag ang isang bansa ay wala ng katarungan, ang dignity at honor ng isang tao bilang tao, nawawala na. Hindi balik ang mahirap pero pag nawala yung dignity and honor mo bilang tao, kung minsan naging masahol pa sa hayop ang buhay. Kaya bumalik tayo sa katuruan ng Biblia. Sinabi ng Psalm 89, verse 14, righteousness and justice are the foundations of God's throne. Bakit mahalaga? Ang God's throne, seat of power yan Every government is an extension of God's throne. Kaya dapat yung justice, righteousness, nagpe-prevail. Yun ang pundasyon ng God's throne o pundasyon dapat ng bawat seat of power. At kaya mahalaga ang katarungan.
Kapag wala ang katarungan, ang resulta niyan ay horrible sufferings ng tao. Kaya nagiging inutil ang isang pamahalaan kapag walang justice system. Kaya napakahalaga ang mga humahawak ng mga delegate positions sa pamahalaan ay mayroong sense of justice. Pag wala ang sense of justice, mayroong karapatan ang mga mamamayan sipain ang mga nasa pamahalaan na walang sense of justice. Because a genuine government exists based or anchored on the foundation of justice and righteousness. Kaya ako, malapit sa puso ko yan. Kaya naging komunista ako, naging radical activist ako, naging atheist ako nang ma-expose ako sa shocking injustices sa ating bansa. Milyon-milyon ang magsasaka. Ni isang pirasong lupa, wala ang marami. No? Hindi lang yun, 110 million Filipinos. Milyon-milyon, ni isang pasong lupa, wala. Napakalaki ng Pilipinas. Kung kayang-kaya naman yung 110 million Filipinos, magkaroon ng sufficienting kanya-kanyang lupa, productive farm. Kaya pag-pray natin na magkaroon tayo ng talagang tinatawag na ideal government. Hindi naman kinakailangan sa eternity natin maranasan yun eh. Righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Kaya meron Deuteronomy 28, di ba? If you fully obey the commands of God and carefully follow the teachings of God, I will exalt you above all nations of the earth. I will command the coming of the blessings to you. Blessings will overtake you. Not floods, not disasters, not calamities, but blessings will overtake you. You will no longer beg. You will no longer borrow, but you will lend. You will no longer be the tail, but you will be the head. Sa education system natin, sa economic growth and progress natin as a nation, kumpara sa maraming bansa, nakakalungkot. Kasama tayo sa mga tinatawag na third class, ano? Samantalang, hindi naman bobo mga Pilipino. Meron bang mga bansa na nag-produce sila katulad ni Rizal? Ha? Andun na lahat ang ilang languages ang alam ni Dr. Jose Rizal, no? Tsaka talagang tunay na sibilisadong tao. Ang mga naunang ninuno nating mga leaders, may pagmamalaki natin. Pero bakit nagkaganito? 1 billion corruption a year. Sabi ng ombudsman, confirm ng ombudsman, ha? 1 billion pesos ang wasted sa corruption. Magkano ba 1 billion? Ang 1 billion ay 1,000 million. 1 billion yun. At nagulat din ako nang makita ko sa statistics. Kamakailan lang, 5 trillion ang utang natin. Ngayon, 13 plus na trillion ang utang ng sambayan ng Pilipino. Hindi pa pinapanganak yung apo natin sa tuhod, may utang na. Magkano may 1 trillion? Ang 1 trillion ay 1,000 billion. Magkano 1 billion? Ang 1 billion ay 1,000 million. Naku po, bakit? Pag inugat mo yan, pag yung historically, inisa-isa mo yan, babalandra sa'yo. Shocking injustices sa ating bansa. Justice system, economic injustices, lahat na ng klaseng injustices. Parang hindi na may nagsasabi kung minsan, yung reform, hindi na applicable eh. Sa lawak ng injustices, sa lawak ng corruption. Huwag naman sana, pero yung iba nagsasabi, hindi na pwede reform, kailangan revolusyon. No? Huwag naman sana. At may Diyos pa naman na buhay. Ang kailangan lang natin, ang sambayan ng Pilipino gumising, magbalik loob sa Diyos. At pag tayo nagbalik loob sa Diyos, lahat tayo magkakaroon tayo ng fear of God. Ang sabi ng Proverbs 9:10, fear of God is the beginning of wisdom. Kapag ang ating mga mamamayan, lalo na yung mga pinuno natin, ay mayroong fear of God, magkakaroon ng wisdom. Wisdom in governance. It's a matter of right government eh. Kasi sabi nga nila Maxwell, di ba, other guru ng leadership,
everything rises and falls on leadership. Pasensya na kayo kasi napunta tayo sa justice eh. Justice talaga pag-uusapan natin ngayon, Brother Kaya ako Eddie. namundok dati dahil sa cry for justice eh. Yes, yes. Brother Eddie, di ba may kasabihan, justice delayed is justice denied. Hindi ba hanggang ngayon ay sumisigaw pa rin yung mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings? Kaya naman isa pa rin sa mga mainit na issue ngayon ay yung daw pagtatangka ng International Criminal Court o ICC na makapasok dito sa bansa at pasimulan ang investigasyon o di umano ng human rights abuses in connection with the drug war of former President Rodrigo Duterte. Kung kayo po ang masusunod, Brother Eddie, papapasukin po ba natin ang ICC sa bansa at papahintulutang mag-imbestiga dito ng mga human rights abuses dahil ang sabi naman daw po ng DOJ ay robust at well-functioning naman daw ang ating justice system sa bansa kung kaya hindi na natin kailangan makialam pa ang ICC. Ano pang masasabi ninyo, Brother Eddie? You know, with due respect sa mga pinanggalingan ng advice, kung sino man sila, ng ating dating Pangulo hanggang sa Pangulo ngayon, kung sino man ang pinanggalingan, na huwag natin entertainin ang International Criminal Court of Justice, isang sangay ng United Nations. At ang solusyon, mag-withdraw tayo. Alam mo, sa isang civilized society, pag nag-withdraw ka, you are guilty. Kung hindi ka guilty, ba't yung mag-withdraw? Katulad ng nangyari doon sa pagkakapatay kay Kian de los Santos, isang teenager, no? Nakita sa CCTV, kinalagkad. Kaya hindi po pwedeng sabihin lumaban, ano? Nakaluhod na yung kabataan na yun, yung bata na yun, pinatay pa. O nang malaman ng gobyerno natin sa pangunguna ni President Duterte, pinarusahan yung mga pulis na gumawa. Eh di ganun din ang gawin doon sa sinasabing sangkatutak na extrajudicial killings. Hindi dapat na pagtakpan yun. Pakikita ko sa international community, the Filipino people are civilized people. Hindi kami barbaric. Inaakusahan ninyo ako? Okay, I will face the music. Let's have a genuine court hearing. I will prove to you our innocence. Yan, ang solusyon na ganito, shortcut eh. Mag-resign tayo sa United Nations Agency on Human Rights. Mag-resign na tayo dyan sa International Criminal Court of Justice. Eh di ang perception ngayon ng buong mundo, guilty tayo. May tinatago. Bakit ayaw magpasilip? Yun. Kaya ako, itinanong mo ko dyan, I'm sorry, no? This is my conviction. Hindi ako natatakot sa anumang kaso. Lalo na kung okay, walang kasalanan. At ang gobyerno matino naman ang umahawak ng ating Department of Justice. Why be afraid? Unless you accept, unless guilty ka. Sa totoo lang, kahit nga guilty ka, kung magaling ka at matalino ka rin lang, malulusutan mo lahat yan. Hindi yung abruptly, ang solusyon na lang dyan, mag-resign na tayo sa membership natin. Hindi solusyon yun because nakamarka na sa yun throughout eternity. At saka bad mark na yun sa democratic process ng ating bansa. Agree po ako sa sinabi ni Brother Eddie kasi di ba sa batas sinasabi yung flight is an indication of guilt. Tsaka yung magre-resign tayo dito sa mga prestigious at saka itong mga talagang honorable body ng mga nag-iimbestiga sa mga kaso ng mga krimen internationally. Dapat talagang mag-submit tayo dyan kasi yan yung magbibindicate sa atin doon sa akusasyon. Kung wala ka namang dapat ikatakot, kayang harapin, sino man lang dapat humarap dyan, dapat dumaan tayo sa proseso kasi proseso yan ng mga sibilisadong tao katulad ng ating bansa. Maliit man ang ating bansa, hindi man makapangyarihan, pero pinakikita natin na dito sa ating bansa, tayo ay sumusunod sa batas. Well, sa huling sona ng ating Pangulo,
ay pinangako niya ang pagsasabatas ng amnestiya sa rebel returnees. Paano makakabuti sa bansa ang ganitong hakbang? At ano kaya ang magandang gawing programa ng gobyerno upang matiwasay na ma-reintegrate sa lipunan ang mga rebeldeng gusto ng magbagong buhay? Actually, Brother Alex, napakaganda nung tanong mo na yan, ano? 101%. I'm in favor na magkaroon ng reconciliation ang sinasabing revolutionary group sa ating bansa at ng ating pamahalaan. Bakit? Hanggat hindi nagkakaroon ng genuine reconciliation and peace pact ang ating gobyerno sa NPA-CCP o CCP-NPA, magandang sa secessionist movement, halimbawa sa Mindanao, importante ang genuine peace sa ating bansa. Bakit? Our millions of people will never experience genuine, abundant prosperity without that. Kasi kailangan natin ang massive infrastructure projects sa bawat probinsya, bawat region ng Luzon, Visayas, at Mindanao. Yung infrastructure projects na yun, that will spur massive past economic growth and progress that will lead to the prosperity of millions of our people. Pero pag wala yung infrastructure projects na yun, imposible na mangarap na tayo ng economic progress and prosperity. Hindi magkaroon ng infrastructure projects, pag mayayari na, bobombay na, wawasakin na ng mga tinatawag na revolutionary groups. Ano? So, let's face it. Let's sit down. Prove your patriotism. Mahal ba talaga niyang bansa? Okay. Resolvehin natin ito. Ano ba talaga ang ugat nito? Ang totoo lang yan eh. Kaya ako naging radical activist, intellectually communist. Although hindi ako nag-member sa Communist Party. No? Kasi nakita ng economics ako eh. Political economics ang aking linya eh. Nakita ko ang ugat eh. Talagang injustices eh. Ang daming injustices. Marami akong nagpakulong nga ako ng judge, fiscal dati, mga abogado, 2 milyonaryo dito sa Bulacan. Kasi may mga judges eh. Anak mo na, kapatid mo na yung halimbawa, ang na-rape, sila pa ang guilty eh. No? Ang dami. Grabe. Kaya dito, sa problema na ito, kailangan natin ang kapayapaan, katiwasayan. We can never have genuine progress or prosperity without genuine economic growth and progress. And we can never have any economic growth and progress without the right infrastructures needed in fast-tracking the economic development of our country. Imposible naman magkaroon ng infrastructure projects na matagumpay kung wala ang genuine peace. Kaya, ang unsolicited advice ko sana sa Presidente, magtayo ng isang special group na talagang mga credible people. Walang vested interest. Kung minsan, ang pagdating sa peace processing, pinagkakaperahan para daw, no? Historically, nakakalungkot naman. Milyong-milyong mga Pilipino umaasa sa pag-asa natin magkaroon ng makabangon tayo. Di magkaroon ng genuine peace. CPP at NPA, o kung meron pang secessionist movement sa Mindanao, sit down. We are civilized people. Let's have a genuine peace reconciliation. Nang makaariba tayo. Yung iba kasi, yung kulang talaga sa pagmamahal, artificial ang pagmamahal sa bansa. Yung tinatawag, kung mayroong artificial intelligence, may artificial patriotism eh. Artificial nationalism. Marami rin yan. Kaya, yun lang masasabi ko, Kata and Alex. Pero di ba, Brother Eddie, naka-hinge pa rin yan sa ekonomiya, sa kondisyon ng mga tao. Kung kaya nga sila kumakalas, nagre-rebelde, dahil nga hindi nga pantay-pantay talaga ang kayamanan, ang pagparti-parti nito ay hindi nakakarating sa karamihan sa atin, kaya namumundok sila. Alam mo ba, kung ang JIL nasa lahat ng probinsya, isa sa mga lugar sa Mindoro, sa Luzon, maging sa Visayas, Mindanao, yung mga ordinaryong magsasaka, biro mo, 4 na buwan nagsasaka.
ang kikitain lang, 11,000, 15,000. Ang mahal-mahal ng abono. Ang mahal-mahal ng mga ingredients para makapagtanim ka ng palay. Titiisin mo yun, tagulang tag-araw, no? Tapos ang magiging net profit mo lang, naglalaro sa 11,000 to 15,000. Sa research ko, ang namumunini, yung mga traders, yung mga middlemen. I'm sorry. Kinikilabutan ako, kumukulong dugo ko. Pardon me to say, ang isang pamahalang hindi makapagbigay ng katarungan sa mga maliliit na magsasaka, manggagawa, mangingisda. Para sa akin, pasensya na kayo, wala akong maisip na salita. Ang pamahalang yan ay inutil. Inutil. A real government, a Republican democratic state must have a government that is of the people, by the people, and for the people. Tingnan ninyo ang mga public utilities sa Pilipinas. Kuryente, tubig, lahat. Puro kailangan ng basic human needs yan eh. Ang Diyos natin ang nag-provide ng tubig, lahat, everything. Mahal. Kailangan ba magpayaman pang mga bilyonaryo para hawakan nila yung negosyo na yan? Kaya naman ng equitable distribution yan eh. Yung gobyernong matino, kaya yan. Hindi, kurang pa mga gobyerno, kaya privatize natin. Privatize, pero puro profit na lang ang motive. Eh di, buwagin na natin ang gobyerno kung hindi kayang i-govern ang resources at tamang equitable distribution ng kayamanan binigay ng Diyos. Ang karagatan natin, sangkatutak ang kayamanan. Kabundukan. Yung open pit mining, yan ang sumira ng kabuhayan. Tingnan mo ang likod ng Sierra Madre. Ang likod, kalbo. Yung harap lang ang nakikita. Kaya, Brother Eddie, siguro bago tayo magtapos sa ating episode na ito, mahiligan namin kayo manalangin para sa ating bansa, lalo na para sa katotohanan na lumabas na talaga at ang katarungan naman ay atin din makamtan. Bago tayo manalangin, naalala ko yung solusyon ng Diyos. 2 Chronicles 7 verse 14, sabi ng Diyos doon, if my people, not the people of the world, if my people. Ang ibig sabihin ng if my people, yung mga tao ng Diyos na mayroon tunay na pagkakilala, pagmamahal at takot sa Diyos, yung fear of God. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. I will forgive your sins. I will heal your land. I will hear from heaven. I will forgive your sins and I will heal your land. Kailangan pagalingin ng Diyos sa ating bansa. Sana lahat tayong sambayan ng Pilipino magpakumbaba sa Diyos. Lahat tayong makasalanan. Pinanganak sa kasalanan. Ang dami nating inherited and committed sins. Pagkatapos may mga grupo pa gustong gawing modern Sodom and Gomorrah ang Pilipinas. Oh my God. Marami na tayong problema. Gusto pang umulan ng mga sumpa. Anyway, tayo po'y manalangin at magkaisa po tayo. Sabi ng Panginoong Yesus, naalala ko yung Matthew, I think 11:28, any one of you who labor, who is heavily laden, heavily burdened, come to me and I will give you rest. Sama-sama po tayong manalangin. Yumuko po tayo. Umusal po kayo sa panalangin ito. Makiisa kayo sa dasal na ito. Panginoong Diyos, amang sumasalangit, nagkakaisa po kami ngayon na lumalapit sa iyo. Una, kung mayroong mga nakikitang kasalanan sa puso ng bawat sa amin, have mercy on us. Patawarin mo kami, linisin, hugasan ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristong dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Jesus, ako'y nananampalataya, kaming lahat ay nananampalataya ang ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa aming mga kasalanan, nabuhay kang maguli para sa aming buhay na walang hanggang kaligtasan. Kaya patawarin mo kami, Panginoon, linisin ang banal mong dugo, pumasok ka sa puso ng bawat sa amin at sinusuko namin sa iyong aming buhay. Tinatanggap ka bilang tunay na Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng aming buhay. Panginoon, pagalingin mo po ang aming bayan. Pagalingin mo ang aming bansa. Mula sa lahat ng pinuno ng aming bansa, mula sa
lahat ng pamunuan. Sabi mo, ipanalangin namin ang lahat ng tao. Ipanalangin namin ang lahat ng hari, lahat ng nasa pamunuan. Ipanalangin namin sa Panginoon susi para magkaroon ng tunay na kapayapaan at kasaganaan ng aming mahal na bansa. Nagkakaisa po kami. Sinusunod namin ang iyong 2 Chronicles chapter 7 verse 14 na kami makapagpakumbaba sa iyo at manalangin, magkaisa, itaas ang lahat ng tao, itaas ang aming pamahalaan, itaas ang aming bayan. Lord, heal our land, heal our land. We rebuke and cancel the curse of poverty by the blood of Jesus. We rebuke and cancel the curse of injustices. We rebuke and cancel the curse of sins in our lives in this nation. Heal our land, Lord. Let your forgiving grace flow unto all the Filipino people, especially to the leaders of this nation, in Jesus' name, in Jesus' name. Bind us with the love of Christ that can never be broken. And Lord, in Jesus' name, bless our people, bless our nation. Inaangking ko ang pangako mo sa Deuteronomy 28. Ang sabi mo, Panginoon, if we fully obey and carefully follow all your commands, your teachings, you will exalt our nation over and above all nations. You will command the coming of the blessings, and blessings will overtake our nation, our people. We will no longer beg, we will no longer borrow, but we will lend. We will no longer be the tail, but we will be the head. And the condition is, if we fully obey, not just obey, but fully obey all your commands and carefully follow, not just follow, but carefully follow all your teachings, Lord. Hallelujah. You will transform our beloved country to be a blessed nation of the living God. Salamat po, Panginoon, at turuan mo kaming lahat, ang buong sambayan ng Pilipino na tunay magmahal sa Diyos at magmahal sa bayan. At maranasan ng buong mamamayan ng lahat ng laing Pilipino ang pinapangarap namin magkaroon ng kapayapaan at ang tinatawag na abundant prosperity habang kami nabubuhay sa mundo ito. Binabalik na po namin sa iyo, O Lord, ang lahat ng pasasalamat, papuri, patuloy mong pagpalain ang programang Diyos at Bayan, ang aming mga matatapat na host mo sa programang ito, Sister Kata at Brother Alex, at lahat ng mga katuwang at kapartner sa programang ito. Exceedingly abundantly bless them, even beyond their ability to think and pray through the awesome power of the Holy Ghost. Salamat po, Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos Ama na walang kapantay, pagpapala ng Diyos Anak na walang katapusan, matamis na pakikisama ng Banal na Espiritu ay sumaamin nawang lahat, lalo na ang nagtataguyod ng programang Diyos at Bayan. Suma kanilang lahat ngayon, bukas at magpakailanman, at tanging sa ilang ang pasasalamat at papuri sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. 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 Brother Eddie, thank you so much for joining us once again here in Diyos at Bayan, and also for inviting Alex and I to co-host this program with you. It's such a privilege, Brother Eddie. Thank you very much. And congratulations, 25 years. Thank you. And more. Thank you very much. Ako naniniwala, natutuwa ang Diyos sa decision natin na kayong dalawa ay makumbida rito. Marami pong salamat. At purihin ang Panginoon. Amen. Marami pa tayo sigurong pagagawa ang Panginoon, kaya buhay na buhay pa tayong lahat. Kaya carry on the good fight of faith. Amen. To God be the glory. Amen. Mabuhay ang Pilipinas. Amen. God bless the Philippines. Babangon ang Pilipinas. Amen. At sumain niyo po ang part 1 ng special 25th anniversary episode ng Diyos at Bayan. Tinalakay po natin ang katotohanan at katarungan bilang mga pundasyon ng isang tunay na malayang lipunan at bansa. Magkita-kita po tayo ulit next week para sa part 2 ng Diyos at Bayan Silver Anniversary Special Episode. Tatalakayan naman natin ang huling tema sa motto ng Diyos at Bayan, at ito ay katwiran. At siyempre, Kata, baka kasama pa rin natin ang original host at nagpasimula ng Diyos at Bayan. Simula pa noong 1998, walang iba kundi ang President at Spiritual Director ng JIL Worldwide at Sibak Party List Representative, Brother Eddie Villanueva. Muli, ako po si Alex Tinsay. At ako naman po, si Kata Inocencio. Sama-sama pa rin tayo sa susunod na linggo dito lamang sa programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katuwiran, Diyos at Bayan. At gaya ng lagi sinasabi ni Brother Eddie, God bless you all, and God bless the Philippines. Woohoo!
Pag mahal mo ang Diyos, hindi maaaring hindi mo mahal ng bayan. Kaya hindi ako naniniwalang may mga taong tunay na nagmamahal sa Diyos pero hindi nagmamahal sa bayan. Maghari ang righteousness. Again, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. Mula sa mga leaders natin hanggang sa pinakamaliit na mamayan ng bansang Pilipinas, mabuhay tayo sa katotohanan, sa katarungan, sa katiran.